Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. And again, kung bago pa lang po kayo sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-on ng notification bell para updated sa lahat ng ating mga bagong adventure. Wala istorya ni kay Kuan man. Wala istorya. Sige. Bahala na yung magtingin. At para naman sa ating susunod na tanong mga ka-adventure, what is the smallest unit of life? Day 2 na ng aming dayo mga ka-adventure at maaga pa lang ay umalis na kami sa area kung saan kami natulog sa Cabunlawan Island at papunta po kami sa gitnang bahagi ng Kanipo at ng Cabunlawan, which is yung Bahura kung tawagin ay Alipio Reef, katabi ng Basco Reef. Ito mga ka-adventure, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sayang namatay ang luba natin, pero syempre kailangan natin mag-move on at magpatuloy para sa araw na ito. And again, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, tiwala at pagtangkilik sa lahat po ng mga adventures na atin pong ginagawa. To God be the glory at tayo po ay laging mag-iingat. At ako na lang ang natira. Silang lahat ay nandun sa baba. Si Kuya, si Maki TV, si Native Channel, si Philip at si Eman. At kanya-kanya kami na ruta. Second day ng aming pong dayo at nandito tayo sa Basco Reef. Alipio pala, Alipio. And after mga few hours siguro na pagdadive ay lipat kami sa kabila. And then sana ay maklaim natin yung biyayang nakalaan para sa atin sa araw na ito. Kaya let's ko ang kantuhan ng Bahura mga ka-adventure hanggang sa nakarating ako dito sa area kung saan tayo madalas makapana dati ng mga harlequin sweet lips at makakita ng luba. At nanggaling na pala dito si Kuya at may dalawang luba siya nakita. Nako, sayang. At nung hinanap ko ay hindi natin nakita. Meron sana to ibang target na nakita dito mga ka-adventure, isang grouper din, hindi lang luba at harlequin sweet lips, kaya lang hindi siya ganoon ka-worth, kaya hinayaan na lang muna natin. Ayan mga ka-adventure, ang laki, purple spotted na grouper.
sa ilalim yung pana naka-standby. Mga ka-adventure, lipat tayo. Ano ibang spot? Baro. But, hindi lang tama ah. Mata. Gilid lang. Patay naman ang lupa. Seman. Seman. Okay, mga ka-adventure. Along the way papunta sa ibang spot ay mag-aalmusal muna kami. Ay mga adventure, lumipat kami Sabino Reef. Kung maalala nyo po, ang Sabino Reef ay dito na-unlock ni Native Channel ang kanyang luba. At yung ating tatlong lubang na kita ay isa lang yung nahuli natin, yung pinakamalaki di natin nakuha. Kaya sana ay madaanan natin yan. Kaya yung pataan ay nagre-ready na. Ay you know. Let's go boards! Mga adventure. Unang pagsisid mga ka-adventure dito sa ikalawang bahura na amin pong pinuntahan ang Sabino Reef. At maaga pa lang po ay lumipat kagad kami nung napansin namin na wala masyadong galaw yung mga pelagic or walang galaw yung dagat kasi nga po ay walang agos. Kaya naghanap kami, nagbabakasakali kung saan kami makakahanap ng spot na mas marami tayong mahuhuli. Ang mga lapu-lapu po ng mga nahuli namin ay inilagay namin sa plastic na nang sa ganun ay hindi po magbago ang kanya pong kulay, na nang sa ganun ay pag binenta ay hindi mas mababa kasi ang classification merong class A at class B, at ang class B syempre mas mababa ang presyo. Napakamahal talaga sana ng isdang ito mga ka-adventure, kaya lang sa panahon po ngayon ay napakamura na lang po ng bilihan ito. Halos 1,000 or less yung presyo, unlike ng mga nakaraang panahon po talaga ay talagang napakamahal po nito. Lalo na kapag dumarating ang buwan ng Disyembre at Chinese New Year. Hindi pa sapat ang laki nitong mga rainbow runner mga ka-adventure, kaya hinayaan na lang muna natin ito sa kanila pong paglangoy. At since na napapansin nila na wala akong threat na naibibigay sa kanila, ay patuloy lang sila sa paglangoy na nasa baba ko lang habang ako ay sumisisid. At binaba itong another lapu-lapu na nakita natin, and sa sobrang lapit ay hindi ko natira kasi mali ang aking posisyon.
successful yung pagtanggal ng hangin at hindi namin siya kinompress kaya namatay. Sayang. 1,000 per kilo pa naman. At nagtambay pa tayo ng ilang tambay pa, nag-dives ng ilang dives pa, nagstay ng ilang stay pa hanggang sa nag-decide kami na lumipat sa panibagong area sa last spot namin for today, which is yung Basco Reef. At nakatira naman tayo ng bayang, and after nyan ay nag-decide na rin kami na umuwi kasi napakainit po. Mula po sa surface mga hanggang 2 metro ay napakainit ng tubig, at kapag narating naman yung bottom part, doon naman po ay napakalamig. So hindi talaga ganoon kaganda ang timpla ng panahon ng mga time na to, kaya siguro din ito naging factor kung bakit wala masyadong maraming isda sa paligid.
malungkot at may masamang panahong nagbabadya, kaya kami po ay uuwi na. Yung sa isla mga ka-adventure. Paliguan na. Aris may pukot ko. Ba, ikaw mag-video ba ito? Lupo. Ang utusan ngayon ah. Mula po sa video na ito mga ka-adventure hanggang sa dulo ay tinanggal natin yung audio ng ating pong video dahil nga po may isinasagawang graduation at mahirap na mayroong ibang tugtog na naririnig. At eto, nagpe-prepare na si chairman para sentensyahan ang napakalaking red bass or ahaan kung tawagin. Sa iba naman ay pargo. At ito yung amin pong magiging ulam. Busy yung mga tao, lalong-lalo na yung tugtugan. Wala istorya ni kay Kuan man. Wala istorya. Sige. Bahala na yung magtingin. Mag-shoutout sana si chairman mga ka-adventure habang kakain kami, kaya lang yun nga may tugtog sa paligid kaya tinanggal na lang muna namin at eto, hindi tuloy siya makapang-inggit na napakasarap at talagang malinamnam na uri ng isda at talagang ninanais ng karamihan at hindi matatawaran ang sarap nito. Lami kayo. Si chairman po ay napakabilis kumain yan. Pinakaunang kumakain sa amin at pinakauna rin natatapos. At habang kami ay kumakain pa, siya ay nagliligpit na. At eto nga, ay nasatisfied kami sa sobrang sarap na pagkain. Thank you Lord sa napakasarap na biyaya. Oh, laki ah. First blood. Swak na swak yung lupa kagad. Oh. Dali.